Ikaw ba ay naniniwala kay Jesus o sumasampalataya sa Kanya? Naranasan mo na ba ang kapayapaan niya? Inaniyahan ka namin na manood sa online worship service ng Parola Grace Christian Fellowship. Sasayo na sa ilang saglit! Magandang araw po sa ating lahat. Welcome to Parola and Kabisi Grace Christian Fellowship Online Worship Service. Praise God! Kami ay nagagalak dahil muli tayong magpupuri, magpapasalamat, mag-aaral at sasamba sa ating Diyos na buhay. Ang bidyong ito ay maaari din nating ibahagi sa ating mga kaibigan, kapamilya at katrabaho upang makarinig din sila ng salita ng Diyos. Kaya after this, don't forget to share our online worship service video na makikita natin sa ibabang bahagi ng screen na ito. Kung ikaw naman ay first-time viewer, kami ay lubos na natutuwa dahil maaari ka ring sumabay na sumamba sa ating Panginoong Jesus. After the online worship service at meron kang katanungan o nais mo na ikaw ay aming ipanalangin, maaari mong ipadala ang iyong prayer request sa aming email address na efcp.pgcf@gmail.com o sa efcp_pgcf@yahoo.com o kaya naman sa aming messenger account na PGCF Luzon Region. Magandang simula ito para lubos ka namin na makilala kahit na tayo ay magkakalayo. Bago tayo magsimula, nais ko lamang ibahagi ang nakasaad sa Book of Psalms, chapter 103 verse 8. The Lord is compassionate and gracious, slow to anger, abounding in love. Binabanggit dito yung katangian ng Diyos and tunay nga na siya ay compassionate. Lahat tayo naranasan natin to ngayong panahon ng pandemic. And ako mismo, thankful ako sa Lord na talagang naranasan ko sa buhay ko at ng pamilya ko kung gaano siya kabuti at yung pagpapala niya sa atin. I hope and pray na yung bawat isa sa atin ay ganun din na nararanasan kung gaano ka-compassionate, ka-gracious, and yung pag-ibig ng Diyos na nag-uumapaw. Samahan niyo po ako sa panalangin. Panginoon, Ikaw ang dakilang Diyos. Salamat po, Panginoon, dahil Ikaw ang Diyos na nanatiling matapat, Panginoon, sa buhay namin. Salamat po, Lord God, sa kadakilaan mo, sa pagmamahal mo na nag-uumapaw para sa amin, sa kadakilaan mo, Panginoon. At salamat po, Panginoon, dahil Ikaw ang nagpapatawad sa aming mga kasalanan. Lord, salamat po sa pagkakataong ito na binigyan mo kami ng chance na magpuri sa iyo, Panginoon, sumamba at mas makilala ka pa sa aming buhay. Panginoon, dalangin namin na Ikaw ang magkakaloob sa amin ng pusong handang makinig
umunawa, Panginoon, at sumunod sa iyong mga salita, Panginoon. We pray, Lord God, na ikaw ang patuloy nakakatok sa puso ng bawat isa, Lord God. Dalangin namin, Lord God, na sasamahan mo kami, na yung Holy Spirit ang mangungusap sa amin as we worship you, as we listen to your word, Lord God. We pray, Lord God, for your conviction upon us, Panginoon. And dalangin namin na ikaw mismo, Panginoon, ang aalis sa mga hadlang, sa ingay o sa anumang maaring mag-alis, Panginoon, ng atensyon namin. Alisin mo ito, Panginoon. Dalangin namin na ikaw yung magiging sentro, focus ng gawaing ito, Panginoon. Sa iyo po ang kapurihan. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Again, gather your family, friends, and worship with us. Thank you. Two, three, go. I know he rescued my soul. His blood has covered my sin. I believe my shame is taken away. My pain is healed in His name. I believe I'll raise a banner. Whoa, whoa, 'cause my Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. I know He rescued my soul. His blood has covered my sin. I believe, yes, you, Lord God, I believe. My shame is taken away. My pain is still in His name. I believe. I'll raise a banner. Whoa, whoa, 'cause my Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. 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 You lift my burden. I'll rise with you. I'm dancing on this mountain top to see your kingdom come. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives.
Magandang araw po sa ating lahat. Buksan po natin ang ating mga Bible sa Colossians chapter 1 verses 9 to 14. Dahil dito, mula ng araw na mabalitaan namin ang tungkol sa inyo, ay walang tigil kaming nananalangin para sa inyo. Hinihiling namin sa Diyos na kayo'y mapuspos ng kaalaman tungkol sa kanyang kalooban sa lahat ng espiritual na karunungan at pangunawa. Ang kayo'y magpatuloy sa pamumuhay ng karapat-dapat sa Panginoon. Nagbibigay kasiyahan sa Kanya sa lahat ng bagay, namumunga sa lahat ng uri ng mabuting gawa, at lumalago sa pagkilala sa Diyos. Palakasin nawa kayo ng taglay ang buong kapangyarihan, ayon sa Kanyang maluwalhating kalakasan, upang kayo'y maging matatag at makaya ninyong tiisin ang lahat ng bagay. Habang may galak na nagpapasalamat sa Ama na Siyang nagbigay sa atin ng karapatang makibahagi sa pamana para sa mga banal na nasa liwanag. Siya ang nagligtas sa atin mula sa kapangyarihan ng kadiliman at naglipat sa atin tungo sa kaharian ng Kanyang minamahal na anak. Sa Kanya ay mayroon tayong katubusan, ang kapatawaran ng mga kasalanan. Tayo po ay nagpapatuloy sa ating pag-aaral sa Colossians at tayo po ay nasa Colossians chapter 1 verses 9 to 14. At ang topic na tinatalakay natin ay patungkol sa mga mahalagang kahilingan sa pananalangin. At bilang ilustrasyon lamang po, alam natin ang mga bata, mahilig silang humingi sa kanilang mga magulang. May mga pagkakataon na pag sila ay humihingi, hindi sila pinagbibigyan ng kanilang mga magulang dahil marahil ang hinihingi nila ay hindi naman kailangan at hindi naman makakatulong sa kanila. Pero maraming beses din na pag sila ay humihingi, pinagkakaloob sa kanila ng kanilang mga magulang dahil nakikita ng mga magulang na kailangan nila at makakabuti yung hinihingi nila. Sinishare ko po ito sa inyo dahil ito po ay may kaugnayan sa ating paksa at yung ay mahalagang kahilingan sa pananalangin. Pagtitingnan po natin sa Colossus chapter 1 verse 9, mapapansin po natin na si Apostol Pablo, siya ay nananalangin. Nananalangin siya para sa mga taga-Colossus. At meron siyang mahalagang kahilingan sa Diyos para sa mga mananampalataya doon. Ang mga kahilingan ito ni Apostol Pablo ay talaga masasabi natin mahalaga ang kahilingan na ito para sa mananampalataya sa Panginoong Jesus. Hindi lamang para sa mga taga-Colosas, bagkus para din sa atin. Sa katunayan, dapat natin itong hilingin din. Ito po yung pinakaminsahe na gusto kong i-share sa bawat isa sa atin, ay yung mensahe na nagsasabi, sa pananalangin natin sa Diyos, hingin natin sa Kanya ang mga mahalagang kahilingang ito. At mamaya makikita natin kung ano-ano yung mga mahalagang kahilingan na ito na dapat nating hilingin sa pananalangin. Ito ay kailangan natin at makakabuti sa atin. Ang unang pong kasagutan na dapat natin hilingin sa Diyos at dahil ito ay kailangan natin, una, hilingin natin na mapuspos tayo ng kaalaman, ng kalooban ng Diyos. Pansinin niyo po sa verse 9. Ano ang sabi diyan sa verse 9? Ang sabi sa talata, kaya't mula nung araw na aming marinig ito, hindi kami tumigil sa pananalangin para sa inyo at sa paghiling na kayo'y punuin ng kaalaman ng kanyang kalooban sa buong karunungan at pagkaunawang espiritual. Dito makikita natin kung ano yung mahalaga na hinihiling ni Pablo para sa mga taga-Colosas at dapat din natin maging prayer request. Araw-araw hilingin natin. Hindi lamang para sa atin, kundi para din sa ibang mananampalataya.
Alam niyo po, ito yung tatandaan natin sa pagharap natin sa iba't ibang sitwasyon tulad ng problema, tulad ng hamon sa buhay, at sa mga iba't ibang tao, tayo po ay gumagawa ng mga decisions. At kaya nga napakahalaga na tayo ay humihingi, na tayo ay mapuspos ng kaalaman ng kalooban ng Diyos. At maganda na tingnan din natin, ano ba ang ibig sabihin na tayo ay mapuno ng kaalaman, ng kalooban ng Diyos? Ano pang ibig sabihin nito? Alam niyo po, maganda balikan natin yung Ephesians chapter 5 verse 18 kasi may may kaugnayan to sa Colossus chapter 1 verse 9. Ang sabi niya, huwag kayong maglalasing sapagkat mauuwi yan sa magulong pamumuhay. Sa halip ay dapat kayong mapuspos ng Espiritu Santo. Pansinin niyo po yung salitang mapuspos ng Espiritu Santo o mapuno ng Espiritu Santo. Pag titingnan niyo sa Colossus chapter 1 verse 9, mapapansin niyo, ang sabi niya, hayaan niyo basahin ko uli. Kaya't mula ng araw na aming marinig ito, hindi kami tumigil sa pananalangin para sa inyo at sa paghiling na kayo'y punuin ng kaalaman ng kanyang kalooban sa buong karunungan at pagkaunawang espiritual. So mapapansin natin, kaya na punuin ng mapuspos ng Espiritu Santo, this time naman mapuno ng kaalaman ng kalooban ng Diyos. Pag titingnan niyo po, mapapansin niyo po na magkapareho po ito. At pareho sila ng kahulugan. Sabi nga sa isang Bible dictionary, ang kahulugan ng salitang mapuno o mapuspos doon sa Ephesians 5:18 sa Colossus 1:9 ay ito po ang kahulugan: full, abounding in complete, completely occupied with. So ito po, pareho ang ibig sabihin. Kaya nga, ang kaisipan na ang kalooban ng Diyos ang magkontrol o magpatakbo sa buhay natin. Pag sinabing mapuno, mapuspos ng Espiritu Santo, ang Espiritu Santo ang magkontrol at magpatakbo sa ating buhay. Sa Colossians chapter 1 verse 9, sinabi diyan mapuspos ng kaalaman ng kalooban ng Diyos. Ang ibig sabihin, ang kaalaman na to sa kalooban ng Diyos ang magkontrol at magpatakbo sa ating buhay. Balikan natin yung Ephesians chapter 5 verse 18. Sinasabihan diyan na huwag maglalasing. Sinasabihan na huwag maglalasing kasi ito ay nauuwi sa magulong pamumuhay. Kapag pinayagan na ang alak ang magpatakbo at magkontrol sa buhay, ito ay magreresulta sa magulong pamumuhay. Kaya nga, sinasabihan tayo na imbis na ang alak ang magpatakbo, magkontrol sa ating buhay, sinasabihan tayo na ang banal na Espiritu ang payagan natin na magpuno, magkontrol sa ating buhay. Ito ay nagreresulta sa maayos na takbo ng buhay, sa matiwasay na pamumuhay. Sa Colossus 1 verse 9, ang kahilingan dito na ang kalooban ng Diyos ang magpatakbo at magkontrol sa ating buhay. Kaya nga, sa kahilingan na mapuspos o mapuno tayo ng kalooban ng Diyos, ay nakapaloob ang mga sumusunod. Ano ba nakapaloob dito? Ito po ang una. Ang una, nakikita natin kung ano ang gusto ng Diyos at ano ang tama sa harapan niya. So alam natin at nakikita natin. Hindi lang yon, hindi natatapos doon. Nakapaloob din dito na hindi lang natin nakikita, bagkus na isa sa pamuhay natin ang kalooban ng Diyos. So ito ang nakapaloob doon sa salitang mapuspos tayo ng kaalaman ng kalooban ng Diyos. Mahalaga ito para maiwasan natin yung panganib na alam lang natin sa isipan pero hindi nagkakaroon ng epekto sa buhay. Hindi yun ang ibig sabihin ng mapuspos ng kaalaman na pang-isip lang. Bagkus, ang konsepto rito ay alam
at nagkukontrol na sa buhay. Ibig sabihin, nauunawaan natin ng lubos ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng patnubay ng Espiritu Santo. Siya rin ang nagbibigay sa atin ng kalakasan para makapamuhay tayo ayon dito. Alam niyo po, kailangan natin tatandaan, tayo po ay humaharap sa iba't ibang sitwasyon ng buhay. Halimbawa, tayo ay humaharap sa iba't ibang problema. Kaya nga kailangan natin hilingin kung ano ang kalooban ng Diyos. Ano ang tama sa harapan ng Diyos sa pagharap natin sa mga iba't ibang problema. Kasama rin dyan na sitwasyon na kinakaharap natin ay yung pagharap natin sa iba't ibang hamon ng buhay. Tayo po ay nasa pandemya na tinatawag na new normal at maraming mga challenges o hamon sa buhay na kinakaharap natin sa bagong sitwasyon na ito. Kaya kailangan natin hilingin, humingi tayo sa Diyos na tayo mapuspos ng kaalaman, ng kalooban niya. Paano tayo tutugon? Ano yung mga tamang pagtugon natin ayon sa kalooban niya? Kasama rin dito, of course, kasama rin dito yung success at syempre kasama rin dito yung abundance, pagtatagumpay at kasaganahan. Alam niyo po, ang pagtatagumpay at ang kasaganahan, ito ay isang paraan din ng pagsubok na kung saan kailangan natin na makatugon ng tama. Kasi pag hindi tayo makakatugon ng tama sa tagumpay at pati sa kasaganahan, pwedeng malayo ang puso natin sa harapan ng Diyos. Pwedeng pumasok ang kayabangan. Pwede tayong mapasama. Kaya nga, maging sa ganitong sitwasyon, kasaganahan, pagtatagumpay, kailangan natin na humingi sa Diyos na tayo ay mapuspos ng kaalaman ng kalooban niya sa ating buhay. Alam nyo, merong isang quotation na sabi diyan, none of us are immune from sadness, sickness, tragedy, or loss. Sa mga sitwasyon din yan, alam nyo mga kapatid, hindi tayo exempted dyan. Kaya nga, napakahalaga sa ganyang sitwasyon, trahedya, karamdaman, napakahalaga humihingi tayo na tayo ay mapuspos ng kaalaman, ng kalooban niya. Para sa gayon, makatugon tayo ng tama. Para sa gayon, ay lalo tayong mapalapit sa Kanya. Napakahalaga po ang kahilingang ito sa buhay natin. Tatandaan natin, anuman ang sitwasyon, mahalaga na ang kalooban ng Diyos ang nagkukontrol sa atin. Pero hindi lang sa pagharap sa mga sitwasyon, pati rin sa pagharap natin sa iba't ibang tao. Pareho din, mahalaga na ang kalooban ng Diyos ang magkukontrol sa atin. Hilingin natin, Lord, puspusin mo ako ng kaalaman, ng kalooban mo para makatugon ako ng tama sa mga iba't ibang uri ng tao. Nakakasalamuha natin ang iba't ibang uri ng tao sa trabaho, sa community, sa eskwelahan, sa paligid natin. Iba't iba ang personality, iba't iba ang mga ugali. Kaya nga, kailangan natin ang karunungan mula sa Diyos. Kailangan nating humingi ng tulong. Lord, puspusin mo ako ng kaalaman, ng kalooban mo. Paano ako makakatugon ng tama sa mga iba't ibang tao? Ganun din, kailangan natin tatandaan na mahalaga na tayo ay puspos ng kalooban, kaalaman ng kalooban ng Diyos. Kaya nga, ang isa pang tanong na dapat nating tanungin ay paano ba tayo mapupuspos ng kaalaman ng kalooban ng Diyos? At ito po ang unang kasagutan. Ang unang kasagutan, hilingin natin to sa pananalangin. Kaya nga, ito yung mahalagang prayer request. Pag tayo maharap sa iba't ibang sitwasyon, tayo maharap sa mga tao, maganda mag-offer tayo ng panalangin. Lord, puspusin mo ko ng kaalaman ng kalooban mo. Ipakita mo sa akin at tulungan mo ko na maisagawa ang kalooban mo. At hindi lamang yon. Pangalawa,
huwag na tayo umayon sa takbo ng sanlibutan. Pansinin niyo po sa Romans 12 verse 2. Ano ang sabi diyan? Ang sabi diyan, huwag kayong makiayon sa takbo ng sanlibutan o ng mundong ito. Mag-iba na kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, at ganap na kalooban niya. Alam niyo po, ang takbo ng sanlibutan, ito ay taliwas sa kalooban ng Diyos. Kaya nga pag tayo ay nakikiayon sa takbo ng sanlibutan, tayo ay lumalayo sa kalooban ng Diyos. Hindi tayo mapupuspos, magpapakontrol, magpapasakop sa kalooban ng Diyos. Kaya nga ang paraan para tayo mapuspos ng kaalaman ng kalooban ng Diyos, tayo ay huwag umayon sa takbo ng sanlibutan. Pangatlo ay pagbulay-bulayan natin ang salita ng Diyos, ang Biblia. Joshua 1:8, anong sabi diyan? Huwag mong kaliligtaan, basahin ang aklat ng kautusan, pagbulay-bulayan mo yon araw at gabi, upang matupad mo ang lahat na nakasaad doon. Sa ganon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Dito papasok na napakahalaga para mapuspos tayo ng kaalaman, ng kalooban ng Diyos. Napakahalaga na binabasa natin. Pinagbubulay-bulayan natin ang Biblia araw-araw. Hindi tayo pwedeng mapuspos, mapuno o makontrol ng kaalaman ng kalooban ng Diyos kung ignorante tayo o hindi natin binabasa ang Biblia. Ito ang mga paraan para sa gayon, tayo ay mapuspos ng kaalaman ng kalooban ng Diyos. At tingnan naman natin, pag tayo puspos ng kaalaman ng kalooban ng Diyos, ano-ano ang mga magagandang resulta sa buhay natin? Ano yung magandang epekto, pagpapala na nararanasan natin? Ito ang una. Ang una po ay makakapamuhay tayo ng karapat-dapat. Makakapamuhay tayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon. Anong sabi diyan sa Colossus 1:10a? Sa gayon, makakapamuhay na kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon. Alam niyo po, nabibigyan ng kaluguran ang Diyos. Nakapamuhay tayo ng tama pag tayo ay puspos ng kaalaman ng kalooban ng Diyos. Pansinin niyo po sa 2 Corinthians 5 verses 9 and 10. Anong sabi diyan? Kaya naman ang pinakananais namin ay maging kalugod-lugod sa Kanya. Maging nasa katawang lupa tayo o maging nasa piling na niya. Ano sabi sa verse 10? Sapagkat lahat tayo ay haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama nang tayo nabubuhay pa sa daigdig na ito. Ang layunin ng buhay natin ay bigyang kaluguran ang Diyos, bigyang kaluguran ang Panginoong Jesus. At natutupad natin ito kapag tayo ay puspos ng kaalaman ng kalooban ng Diyos. Alam niyo po, para lang ipakita kung bakit napakahalaga na matutunan natin na ang binibigyan ng kaluguran ay ang Panginoong Jesus, na siya ang binibigyan ng kasiyahan. Bilang ilustrasyon lang, pansinin niyo po ang mga sasakyan na ito. Sports car. Ganda, di ba? Ito po yung pag tinapakan mo ay talagang maarangkada na at very kumbaga komportable ang sumakay sa sports car na ito. Ang pintuan niya ang ganda, di ba? Kung ikaw naman ay mahilig sa motorsiklo, pansinin mo to. Ano ba ang gusto mo? Sports motorcycle o kaya Harley Davidson? Parehong maganda yan, di ba? Pag sumakay ka dyan, napakabilis, napakakomportable, napakaganda. Ang sarap sumakay sa mga sasakyan na yan. Halimbawa lang, isa pang halimbawa, ito, ayan. Meron kang van, caravan ang tawag yan.
para na siyang bahay. Pag magbabakasyon ka, pwede ka nang matulog dyan, pwede kang kumain dyan, maligo dyan. Kumpleto na ang amenities, ang mga features niyan. Ang ganda, ang sarap sumakay, ang sarap magbakasyon, ang mamasyal sa ganyang sasakyan. Now, doon sa tatlong sasakyan na pinakita ko sa inyo, sports car, motorcycle, tsaka itong caravan. Lahat yan maganda. Alam ko, pagtatanungin ko kayo, gusto nyo bang sumakay dyan? For sure, lahat kayo ay magsasabi, yes, gusto namin sumakay dyan. Mabilis, komportable, maganda, masarap sakyan. Pero halimbawa lang, ang mga sasakyan na yan ay walang preno. Hindi gumagana ang braking system. Tanong, sasakay ka pa rin ba sa mga sasakyan na yan? Doon sa sports car, na kapag tinapakan mo yung gas ay humaharurot na. Problema, walang preno. Motorsiklo, itong van na ito, baka hindi ka makatulog. For sure, hindi ka sasakay kahit gaano kaganda ang mga yan. Bakit? Walang preno eh. Alam mo, sigurado na mapapahama ka. Now, anong kaugnayan nito doon sa pinag-uusapan natin? Ito lang po, ilustrasyon lang yan. Kapag ang sarili natin, ang binibigyan natin ng kaluguran o kasiyahan, napapahamak ang sarili. Nahuhulog tayo doon sa mga masasamang pagnanasa at sa addiction o pagkagumon. Alam nyo, maraming form of addictions. Hindi lang sa pinagbabawal na droga, mga bisyo sa katawan, alak, sigarilyo, sugal, computer games, at iba pang mga nangyayari na andun na, nawawala na. Alam nyo kung ano yung nawawala na? Nawawala ang pagpipigil sa sarili, nawawala ang brake system ng pagkatao natin. At later on, it's just a matter of time, mapapahamak tayo, masisira ang buhay natin. Dito papasok ngayon yung kahalagahan na mahalaga na matutunan natin na ang binibigyan natin ng kasiyahan ay ang Diyos, hindi ang sarili. Bakit? Kasi kapag nangyayari ito, naiingatan tayo. Mula sa kapahamakan, nabubuo ang pagpipigil sa sarili. At ito ang kailangan natin. Alam niyo po, ang kabaliktaran sa buhay, kapag ang Panginoong Hesus ang binibigyan natin ng kasiyahan, nararanasan natin ang kapayapaan, nararanasan natin ang kagalakan, nararanasan natin ang kasiyahan sa puso natin. Ito ang magandang epekto kapag tayo ay napupuspos ng kaalaman ng kalooban ng Diyos. Nakakapamuhay tayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Kanya. Pangalawa, na makikita natin na magandang resulta sa ating buhay, sasagana sa paggawa ng mabuti. Pansinin niyo po sa 10b. Anong sabi sa 10b? Colossians 1:10b. Sasagana sa lahat ng uri ng mabubuting gawa. Ito ang tatandaan natin, mga kaibigan. Ang mabuti para sa atin at sa ating kapwa ay ang kalooban ng Diyos. Bakit? Kasi ang kalooban ng Diyos, ito ay mabuti at makakabuti sa atin. Kaya nga, kapag sumusunod tayo sa kalooban ng Diyos, lalabas at magiging masagana o sasagana sa lahat ng uri ng mabubuting gawa. Ano-ano yon? Nagiging pagpapala tayo sa ibang tao. Nagiging magandang patotoo tayo para sa Panginoong Hesus. Hindi lamang yon, nabibigyan natin ng kapurihan ang Diyos sa ating buhay. Nagiging kagamit-gamit ang buhay natin sa kaharian niya. Huwag nating sayangin ang buhay natin. Kapag tayo puspos ng kalooban, kaalaman ng kalooban ng Diyos, ang buhay natin ay hindi nasasayang, hindi nawawalan ng kabuluhan, bagkus nagiging kagamit-gamit para sa layunin ng Diyos. Ang isa pang magandang resulta, kapag tayo ay puspos ng kaalaman ng kalooban ng Diyos, lalawak ang pagkakilala natin sa Diyos. Lalawak ang kaalaman natin, pagkakilala natin sa Kanya. Alam niyo po, sa verse 10c, sa huling bahagi, lalawak ang inyong pagkakilala sa Diyos. Kapag tayo ay puspos sa kaalaman ng kalooban ng Diyos, lumalawak ang ating
ang relasyon natin sa Panginoon, ang pagkakilala natin sa Kanya. Sa pamumuhay sa kalooban ng Diyos, nararanasan natin ang paglago ng relasyon natin sa Kanya, lumalawak ang pagkakilala natin sa Kanya. At ito naman ang nais natin, di ba? Bilang ilustrasyon lang, nalala ko, nung ako ay bata pa, siguro ganun din ang ginagawa nyo. Nung bata pa ako, ang isang ginagawa ko, lagi kong sinusukat yung aking height. Gusto kong makita kung tumataas ba ako. Dati nagpapasukat pa ako sa nanay ko, sa pader, para malaman lang kung tumataas ako. At every week, lagi akong pupunta sa pader at guguhitan ko, tinitingnan ko kung tumataas ako. Naalala ko, pagtungtong ko ng 5'8 and a half, wala na, hindi na tumaas. Nahinto na doon. Ang nangyari ay hindi na pataas, palapad na ang paglago. Alam nyo, ito yung pagkakaiba eh. Sa spiritual na aspeto, ganito rin nais natin lumago. Ang pagkakaiba lang, doon sa physical na paglago, hihinto talaga yan. May limitasyon. Pero sa spiritual na paglago, yung antas ng pagkakilala sa Diyos, sa relasyon sa Diyos, wala itong limitasyon. Hindi ito humihinto, pagkus nagpapatuloy ito sa paglago. At kailangan natin tatandaan, mararanasan lang natin ang paglago ng ating pagkakilala, antas ng relasyon natin sa Diyos sa pamamagitan ng kaalaman at pagsunod sa kalooban niya. Meron akong nabasa, ang sabing ganon, sa isang aklat, ang sabi ng isang aklat, closeness to God is not about feelings. Closeness to God is about obedience. Pag tayo ay sumunod sa Kanya, tayo ay lumalago sa pagkakilala, sa antas ng relasyon natin sa Kanya. Kaya nga, maging laman ito ng panalangin natin. Araw-araw, sabihin natin sa Diyos, Lord, sa araw na ito, puspusin mo ko ng kaalaman, ng kalooban mo. Yes, humingi tayo ng ilang mga bagay, kalusugan, kalakasan, protection, mga pangangailangan natin. Pero higit sa lahat, hilingin natin sa Diyos, Lord, puspusin mo ko ng kaalaman, ng kalooban mo. Pangalawa, na dapat natin hilingin sa Diyos ay yung hilingin natin na palakasin tayo. Puspusin tayo ng kalakasan. Verse 11, ito pa yung isang makikita natin na kailangan natin. Ano sabi sa verse 11? Idinadalangin din namin palakasin niya kayo sa tulong ng kanyang dakilang kapangyarihan. Alam niyo po, ang kalakasang espiritual na ito ay nagmumula sa kapangyarihan ng Diyos. At kailangan natin to sa pang-araw-araw na buhay natin. Ulitin ko, ang kalakasang ito ay hindi mula sa ating sariling kalakasan. Hindi ito nagmumula sa self-confidence natin. No. Pumasok sa isipan ko, yung isa sa pagbabasa ko ng Bible, sa personal devotion ko, nabasa ko sa Mark 14, 29 to 31, tapos sa 66 to 72, patungkol kay Pedro. At sinabi ng Panginoon Jesus kay Pedro na itatakwil niya ang Panginoon Jesus ng 3 beses. Si Pedro, hindi siya makapaniwala na gagawin niya yon. Ang sabi niya, handa siyang ibigay ang buhay niya. Handa siyang mamatay kasama niya. At ganoon din ang sinabi ng mga alagad. Nung inaresto na ang Panginoong Jesus at dinala na doon sa Sanhedrin, si Pedro sumunod. Of course, andun siya sa courtyard at may lumapit sa kanyang isang babaeng alipin at nagsabi, di ba ikaw ay kasama rin ni Jesus? Ang sabi ni Pedro, ay hindi hindi ko kilala yan, nagkakamali kayo. Tapos sa ikalawang beses na naman, sinabi niya, hindi, ang taong to talaga kasama ni Jesus eh. Nakita ko siyang kasama siya eh. Sabi niya, ay hindi ako yun, nagkakamali kayo. Tapos sa 3 beses, may nagsabi na naman, ang sabing ganon,
Alam mo, kasama ka nga eh. Taga-Galilee ka eh. Kasama ka ni Jesus. At sinumpa pa niya sa sarili niya, ay hindi ko siya kilala. Hindi ako kasama niya. At pagkatapos nun, tumilaok ang manok. At alam natin, si Pedro ay nanangis, naalala niya yung sinabi ni Jesus Christ sa kanya na itatatwa niya ang Panginoon Jesus ng 3 beses bago tumilaok ang manok. Nung ma-realize to ni Pedro, tumangis siya talaga. Nung binabasa ko to, ang gandang pumasok sa isipan ko, isinulat ko sa aking journal ang ganitong mga pangungusap. Ang kalakasang espiritual, ang kalakasan, hindi ito nagmumula sa sariling kalakasan o confidence sa sariling kumpiyansa. Kapag ang kalakasan ay nagmumula sa sarili, sigurado mabibigo. Hindi magagawa ang kalooban ng Diyos. Ang kalakasan espiritual, ito ay nagmumula sa kapangyarihan ng Diyos. Ngayon tingnan natin, bakit kailangan natin ang kalakasang espiritual na ito? Ito ang unang dahilan. Dahil nararanasan natin ang mga tukso mula sa kaaway, nakikipaglaban tayo sa mga espiritual na kaaway natin. Hindi ito magagapi sa ating sariling kalakasan. Kailangan natin ang kalakasan na nagmumula sa Diyos. Tingnan niyo po sa Efeso chapter 6 verses 10 to 12. Sa kahuli-hulihan, patuloy kayong magpalakas sa Panginoon at sa kapangyarihan na kanyang lakas. Isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma ng Diyos upang kayo'y makatagal laban sa mga pakana ng dyablo. Sabi sa verse 12, sapagkat ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at sa dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga may kapangyarihan, laban sa mga may kapangyarihan di nakikita na nagahari sa sanlibutan sa kadilimang ito, laban sa hukbong espiritual ng kasamaan sa kalangitan. Alam niyo po, ang kalakasang ito, mapapansin natin, kailangan natin kalakasang espiritual. Bakit? Kasi andyan ang temptations. Araw-araw, tinutukso tayo ng kaaway. Nakikipaglaban tayo. Tayo'y nasa isang labanan. Nadadaya tayo ng mga maling kaligayahan na inaalok ng tukso sa atin. Kapag wala yung kalakasan na panloob na nagmumula sa Diyos, manlalamig ang relasyon natin sa Panginoong Jesus. Wala tayong kalakasan na lumaban. Kaya nga kailangan natin ng kalakasang espiritual para mapanghawakan natin na ang kaligayahan ay nasa Panginoong Jesus at sa kanyang kalooban. Pangalawa, kung bakit kailangan natin ng espiritual na kalakasan na nagmumula sa Diyos dahil nararanasan natin ang mga mahihirap na sitwasyon. Tingnan niyo sa James 1:12. Ang sabi diyan, blessed is the man who remains steadfast under trial, for when he has stood the test, he will receive the crown of life which God has promised to those who love Him. Alam nyo mga kapatid, kailangan magiging matatag lang tayo kapag andoon ang espiritual na kalakasan. Kapag tayo ay naging matatag sa gitna ng mga mahihirap na sitwasyon, doon natin mararanasan ang gantimpala niya. Pero yung nga, para tayo maging matatag, kailangan natin ang espiritual na kalakasan. Alam niyo po, ang buhay pananampalataya sa Panginoong Jesus ay hindi nangangahulugan na hindi tayo makakaranas ng problema, na hindi tayo makakaranas ng sakuna, karamdaman o pagdurusa o pag-uusig. In reality, kasama rin din tayo sa pandemyang to. At sa ganung kalagayan, ito ang pwedeng mangyari sa atin. Napakadali na panghinaan tayo ng loob. Kaya nga, kailangan natin hilingin sa Diyos na tayo ay palakasin ng kanyang
dakilang kapangyarihan. Kailangan nating hilingin sa Diyos na tayo ay patuloy niyang palakasin. Pangatlo na dahilan kung bakit kailangan natin ng spiritual na kalakasan dahil nararanasan natin ang mga maling katuruan. Alam niyo, 1 Timothy 4, verse 1, ano ang sabi diyan? Maliwanag ang sinasabi ng Espiritu na sa mga huling araw ay iiwan ng ilan ang pananampalataya. Susunod sila sa mga mapanlilang na espiritu at sa mga katuruan ng mga demonyo. Alam niyo po, ang mga taga-Colosas ay sinulatan ni Pablo para sila ay palakasin. Bakit? Kasi may false teachings, may maling katuruan na pumasok doon sa iglesia. At inilantad to ni Pablo. Alam niyo po, ganito rin sa atin. Kailangan natin ng kalakasan sa pananampalataya sa Panginoon Hesus para huwag tayong matangay ng mga maling katuruan. Alam niyo po, bilang ilustrasyon lang, naalala ko nung kami ay nasa Bicol, pumunta kami sa isa sa mga beaches doon. At ang isa sa mga katangian ng mga beach doon ay malalaki talaga yung alon. Na kung saan, pag hindi ka mag-iingat, ibubuwal ka talaga. At maraming beses, andun kami sa Pangpang, hindi namin napansin, nung malalakas na alon, talagang bagsak kami. Nawala pa nga yung salamin ko noon eh. At napansin ko, pag bumagsak ka, pag nakahiga ka o nakadapa ka, merong current, hatak sa ilalim, na hihilahin ka palayo sa Pampang, palalim. Dadaling ka sa malalim. Kaya nung na-realize ko yun, tayo agad kami at bandang huli, sinabihan ko yung mga maliliit pa ang mga anak ko, no, huwag tayo maligo. Delikado to para sa inyo. Andun talaga ang lakas nung hatak. Kaya kailangan talaga ng kalakasan para labanan, lumaban dun sa hatak na yun. Alam nyo po, ang mga maling katuruan ay hinahatak tayo palayo sa Panginoong Hesus. Ito ang mga dahilan kung bakit kailangan natin ang kalakasan para lumaban sa mga maling katuruan na ito. Mga kapatid, kailangan natin ang kalakasang espiritual. Dapat nating hilingin ito sa Diyos. Alam niyo, pagising sa umaga, sa personal devotion, at kahit throughout the day, dapat tayo humingi, Lord, puspusin mo ako ng kaalaman, ng kalooban mo. Lord, palakasin mo ang aking spiritual na buhay. Kailangan natin yan, araw-araw sa buong araw na ito. Ang mga resulta ng kalakasan ito na nagmumula sa kapangyarihan ng Diyos, pansinin niyo sa verse 11, ang mga resulta. Ang sabi diyan, naway palakasin kayo sa buong kapangyarihan ayon sa kalakasan ng kanyang kaluwalhatian, para sa lahat ng katatagan at pagtitiyaga na may galak. Anong resulta? Una, katatagan. Ano yung nilalarawan dito? Nanatiling nakatayo pa rin. May bagyo, nakatayo pa rin. Matatag. Kasama rin dyan, pagtitiyaga na may kagalakan. Ibig sabihin, nagpapatuloy sa pagtitiwala sa Panginoon Hesus na may kasiyahan sa puso. Kasi pag wala na yung kagalakan, ay hindi na magpapatuloy yan hindi na magtsatsaga. Bakit andoon ang kagalakan? Dahil nakikita natin ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Alam niyo yung kabutihan o pagpapala ng Diyos na yan ay pang nakaraan, pang kasalukuyan, at pang kinabukasan. Kaya nga, ano nangyayari? Nagpapasalamat tayo na may kagalakan. Tingnan natin, ano yung mga blessings o kabutihan ng Diyos sa ating buhay dahil sa Panginoong Hesus. Ang una, ginawa tayo ng Diyos na karapat-dapat sa mana na pinagkakaloob niya. Ibig sabihin, kapatid, pagtitingnan ninyo sa verse 12b, ano ang sabi diyan? Ginawa niya kayong karapat-dapat na makabahagi sa mamanahin ng mga pinabanal niya ang manang nasa kinaroroonan ng kaliwanagan. So, meron tayong mamanahin. Tayo tinuturing ng Diyos bilang kanyang anak. Kailangan natin alalahanin to at ito'y magdudulot sa atin ng kagalakan. Magpasalamat tayo sa kabutihan ng Diyos. Pangalawa, inilipat tayo ng Diyos sa kaharian ng minamahal niyang anak. Ano sabi sa verse 13?
Sabi sa verse 13, iniligtas niya tayo mula sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat tayo sa kaharian ng minamahal niyang anak. Isipin mo, dati nasa kadiliman tayo, tinanggal tayo, inilipat tayo sa kaharian ng kaliwanagan. Ipagpasalamat natin yan. At hindi lang yon, pinatawad tayo sa ating mga kasalanan. Napakaganda, no? Tinanggal na yung guilt. Tinanggal na yung condemnation. Verse 14, anong sabi dyan? Sa pamamagitan ng kanyang anak, tinubos niya tayo. Na ang ibig sabihin ay pinatawad na ang ating mga kasalanan. Hindi na tayo alipin ng kasalanan. Ito yung mga blessings na naranasan natin. Dapat natin ipagpasalamat. At kaya meron tayong dahilan na magtiyaga na may katatagan, may kagalakan. Mga kapatid, sa ating pagtatapos, napakahalaga na ipanalangin natin para sa ating sarili at sa ibang tao na palakasin na nagmumula sa kalakasan ng Panginoon. Ito po yung mga tanong na gusto kong pagtuunan natin ng pansin. Pag-usapan natin yung pagkapuspos ng kaalaman ng kalooban ng Diyos. Ang ibig sabihin ng mapuspos ng kaalaman ay makontrol tayo ng kalooban ng Diyos o ang kalooban ng Diyos ang magpatakbo sa buhay natin. Ito ang unang tanong, bakit negatibo ang dating nito? Na ang Diyos ang magpapatakbo, magkukontrol sa buhay natin. Bakit parang negatibo ang dating nito? Pangalawang katanungan, para sa iyo, bakit mahalaga ang malaman at sumunod sa kalooban ng Diyos? Pangatlo, ang isa sa mga paraan para mapuspos tayo ng kaalaman ng kalooban ng Diyos ay huwag umayon sa takbo ng sanlibutan. Bakit? Sa palagay mo, ano ang dahilan? Pang-apat, sa palagay mo, bakit sa pang-araw-araw na buhay natin ay kailangan natin na mapuspos tayo ng kaalaman ng kalooban ng Diyos? Panglima, sa palagay mo, ano-ano ang mga dahilan ng paghinto sa paglago sa relasyon at pagkakilala natin sa Diyos? Sa ikalawang bahagi, kalakasang espiritual mula sa kapangyarihan ng Diyos. Bakit kailangan natin to sa pang-araw-araw na buhay natin bilang mananampalataya sa Panginoon Yesus? Ano-ano ang mga nagiging hadlang sa pagkaranas nito? Yung pagtiyatiyaga na may kagalakan. Bakit napakahalaga nito sa ating buhay? Sa palagay ninyo, ano mangyayari kapag sa pagtiyatiyaga ay nawawala na ang kagalakan? Bakit nawawala ang kagalakan sa puso natin? Ano ang mga dahilan? Panglima, bakit mahalaga ang pagpapasalamat sa Diyos? Ano-ano ang mga dahilan kung bakit hindi na nagpapasalamat sa Diyos? Mga kapatid, tatandaan natin, napakahalaga hilingin natin sa Diyos, hilingin natin sa Kanya na tayo puspusin ng kaalaman ng kalooban ng Diyos, puspusin tayo ng kalakasang espiritual na nagmumula sa Kanyang kapangyarihan. Araw-araw, kailangan natin to at sigurado ang Diyos ipagkakaloob ito sa atin. Manalangin tayo. Ama namin nasa langit, salamat po. Dahil pinakita mo sa amin ang mga mahalagang kahilingan sa panalangin na dapat naming hilingin sa iyo araw-araw. Kailangan namin to. Mapuspos kami ng kaalaman ng kalooban mo. Mapuspos kami ng kapangyarihan, kalakasan na nagmumula sa iyo. Lord, maraming struggle sa buhay. Andyan ang mga temptations. Andyan ang mga problema. Andyan ang mga maling katuruan. Andyan ang mga pandaraya ng kaaway. Lord, kailangan po namin na ang iyong gabay, puspusin mo kami ng kaalaman ng iyong kalooban. Bigyan mo kami ng kalakasan para sa gayon ay mapaglabanan namin ang mga ito. At sa gayon ang buhay namin ay maging karapat-dapat at kalugod-lugod sa iyong harapan. Lord, maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.
Magandang araw po. Ngayon naman po idadako tayo sa ating tithes and offering. May tanong po ako sa inyo. Naranasan niyo na po bang gumawa ng promise or vow sa Panginoon kapalit ng isang bagay? Have you ever been to that situation na sobrang desperado ka, makuha mo lang yung kailangan or gusto mo? At sinasabi mo na, Lord, please answer my prayer. Kapag po tinupad niyo po ito, promise ko po, magsaserve na po ako sa inyo. Promise po, titigilan ko na yung maling relasyon ko. Promise po, ibibigay ko na po yung aking tithes and offering. Promise, promise, promise. Pero anong nangyayari pagkatapos? Tinutupad mo ba yung promise mo kay Lord? Or nakalimutan mo na kasi nabigay na sa'yo ni Lord yung gusto mo eh. Nakuha mo na eh. Are you faithful in what you've told to the Lord you're about to do? This situation reminded me of a woman from the Bible named Hannah. Si Eli ay may dalawang asawa, si Penina at si Hannah. Si Penina ay may mga anak na, ngunit si Hannah ay wala pa. At dahil dito, lagi siyang tinutuyan ni Penina. And because of that instance, Hannah was praying so desperately to the Lord. Sabi nga sa 1 Samuel 1:10-11, in her deep anguish, Hannah prayed to the Lord, weeping bitterly. And she made a vow saying, Lord Almighty, if you will only look on your servant's misery and remember me, and not forget your servant but give her a son, then I will give him to the Lord for all the days of his life, and no razor will be used on his head. Anong nangyari pagkatapos? Makikita natin na the Lord answered Hannah's prayer and gave him a son named Samuel. Siyempre, sobrang saya ni Hannah at tinupad ng Panginoon ng kanyang kahilingan. Binawi ba ni Hannah ang kanyang pangako sa Panginoon pagkatapos magkaroon ng anak? Biruin mo, first child yun ni Hannah. Pero, tinupad ni Hannah ang pangako niya sa Panginoon. Inialay niya si Samuel kay Lord. Sabi nga, I prayed for this child, and the Lord has granted me what I asked of him. So now, I give him to the Lord. For his whole life, he will be given over to the Lord. Anong effect ng ginawa ni Hannah? Lalo pa siyang binless ni Lord. Binigyan pa siya ng iba pang anak, hindi lang 2, kundi 5 pa. 3 lalaki at 2 babae. You see the effect kapag nagiging matapat tayo sa ating pangako sa Panginoon? The Lord is after our heart. Kapag nag-o-offer tayo sa Kanya, ang tinitignan niya ay ang puso natin at hindi ang bagay na binibigay natin. Because God owns everything. I hope and I pray na maging totoo din ito sa buhay natin. To give to the Lord kung ano ang para sa Kanya. Hindi under compulsion, hindi yung napipilitan lang tayo, pero wholeheartedly kagaya ni Hannah. Let us pray. Heavenly Father, thank you so much for all the blessings you have given us. Salamat po, kayo po ang Diyos na buhay, Diyos na dumidinig sa aming mga panalangin. Panginoon, sa mga moments po ng aming desperation, I pray, Lord, na sa inyo po kami lalapit at hindi sa kung kani-kanino lamang. Dahil kayo po ang Diyos na tumutupad ng aming mga kahilingan, Lord God, ayon po sa inyong will, Panginoon. Salamat po sa oras po na ito, Lord. Nais po naming ipagkaloob sa inyo ang aming tithes and offering wholeheartedly, Panginoon. Masaya po kami na binibigay po namin ng aming tithes and offering sa inyo, Lord God. At dalangin po namin na gamitin niyo po ito para sa ikalalago pa po ng inyong kaharian dito sa lupa. Panginoon, salamat po. We acknowledge that you own everything, Panginoon. At nais po namin kayong pasalamatan sa bagay na yun. We praise you, O Lord God. We bless your name. Ang lahat po ng ito ay aming samot panalangin in Jesus' mighty name. Amen. Forever in my love, you see me through the season. Cover me with your hands, then lead me in your righteousness, and I look to you.
hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go through it all. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hands and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go through it all. Hallelujah. Sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go through it. Sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go through it all.
Sa ating pangwakas na panalangin, samahan niyo po ako. Ama namin nasa langit, salamat po na ikaw ang Diyos na kalooban po na puspusin kami ng kaalaman ng kalooban mo. Kalooban mo po na maranasan namin ang spiritual na kalakasan. Kailangan lang namin hingin sa iyo. Lord, sa pagharap namin sa bagong linggo ng aming buhay, ito po ang hinihingi namin sa iyo. Puspusin mo kami ng kaalaman ng kalooban mo. Tulungan mo kami na makita at makapamuhay ayon sa iyong kalooban. Bigyan mo rin kami ng kalakasang espiritual upang sa gayon makapamuhay kami ayon sa iyong kalooban. Ingatan mo kami sa bagong linggo na kakaharapin namin sa pagpasok sa trabaho, sa loob ng bahay at sa lahat ng aming gagawin. Tulungan mo po kami at salamat po sa iyo. Sa Diyos na makakagawa na higit pa kaysa sa lahat na maaari natin hilingin at isipin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan na nag-ahari sa atin. Sumakanya ang kapurihan sa pamamagitan ng Iglesia at ni Kristo Jesus magpakailanman. Amen. Amen. Everyone needs compassion, a love that's never failing. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, the kindness of a Savior, the hope of nations. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Take me as you find me, all my fears and failures, and fill my life again. I give my life to follow everything I believe in. Now I surrender. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine your light and let the whole world sing. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world sing. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world sing. We're singing for the glory of the risen King. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to
to save. He is mighty to save forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. This is your cousin. This is your hairstylist. This is the coworker that you pass in the hall every day. It's your doctor, your babysitter, your best friend. This is the neighbor down the street that you've never spoken to. This is a chair, and right now, it's empty. But someone you know could have a life-changing experience just by sitting there. Have you talked to them? Invite someone to church this week. You never know. It might just be the moment they've been waiting for.